May best friend bang stuffed toy ang anak? Normal lang po yan. Ang stuffed toy o kumot minsan o kahit na anong bagay ay hindi lang laro sa kanya. Kundi yan po ay emotional life support ng anak mo. Pero syempre guys, kailangan po niyang mag-move on dyan. Ito po ang 5 gentle steps para lumayo siya nang hindi siya umiiyak. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Sino po sa atin dito guys ang nakaka-relate sa eksena na kahit saan magpunta ang anak mo, dala-dala niya yung favorite niyang stuffed toy o kumot niya, o kunan niya. Yung tipong kapag naiwan niya o nawala niya, parang katapusan na ng mundo. Kaya ito po ang tanong natin ngayon. May best friend bang stuffed toy ang anak? Opo, daddy at mommy. Ang stuffed toy o kumot na yan po ang tinatawag sa psychology na transitional object. Yan daw po ay isang napaka-normal na parte ng paglaki ng isang bata na nagsisilbing emotional bridge niya papunta sa independence niya. Kailangan po ng anak mo yan para sa comfort niya kapag wala ka, or separation anxiety, at para sa pag-regulate ng emosyon ng anak mo. Pero syempre guys, pagdating po ng edad 3 to 5, kailangan na siyang matuto na mag-regulate na mag-isa. Kaya ingatan po natin ang pag-transition na yan gamit po ang bitaw lesson. Ang layunin po natin guys ay ilipat ang pagiging dependent ng anak mo sa bagay patungo sa sarili niya mismo. First letter natin guys no, be or bedtime. Limitahan po natin sa bedtime at sa bahay lang. Huwag po natin tanggalin agad yung object na yan sa anak natin. Simulan lang po natin pag-set ng boundary. Sabihan natin siya na, Okay lang yan na, kasama mo si Teddy hanggang kwarto. At kapag natutulog ka ha, pero iiwan natin sa bahay pag lalabas tayo na. second letter natin guys no, ay or i-acknowledge. I-acknowledge po natin ang attachment niya. Huwag po natin siya pilitang bitawan agad o pahiya siya sa pagiging attached niya dyan. Sabihan po natin siya, Ang ganda talaga ng humot mo, anak mo. Alam kong gustong-gusto mo yan dahil nararamdaman mong safe ka. yan po ay magpapakita ng respeto sa anak. Third letter natin guys no, T or tago. Itago po natin sa loob ng bag ng anak natin ang comfort object na yan. Kung kailangan niya talaga yan sa school o sa labas. Huwag natin pagbawal mami at daddy. Turuan po natin ilagay yan sa bag niya o locker niya. Ang presensya ng object na yan ay sapat na. Hindi na natin kailangan hawakan sa lahat ng oras. Fourth letter natin guys no, A or activity. Palitan ng activity ang comfort na yan. Kapag nalulungkot siya o nai-stress siya, turuan siyang gamitin ng ibang mekanism. Katulad ng magbasa, ng drawing, yakapin si mami at daddy. Yan po ay nagpapatibay sa sarili niya ng self-regulation skills. And last letter natin guys no, W or weekend. Linisin sa weekend at ipahinga muna. Ang mahalaga rin pong aspeto ay ang hygiene ng comfort object niyan. Mag-set po tayo ng rule mami at daddy. Saturday ang wash day ni Teddy. Ngayon ko na-realize mami at daddy no, ang stuffed toy po pala, anak natin ay hindi kalaban. Yan po ay nagiging test ng kakayahan nating turuan ng anak natin maging independent ng may pasensya. Ang lesson learned po natin for today guys, hindi dapat agawin ang comfort object na yan. Gamitin po natin ang bitaw lesson para sa gentle transition at turuan ng anak natin na makahanap ng comfort sa sarili niya. Kaya sagot sa tanong na, may best friend bang stuffed toy ang anak mo? Ay if oo, iset po natin ang boundaries at gumamit tayo ng bitaw lesson para maging independent siya later on. Ikaw daddy at mommy, anong pinaka-weird o pinaka-maduming comfort object ang ayaw bitawan ng anak mo? I-share mo naman yung funny story mo dyan sa chat box.